Biktima ka ba ng pananakot? Panoorin mo to. Attorney G, anong gagawin ko kung may nanakot sa pamilya ko? Kapag may nananakot sa iyo, naggagawa sila ng isang seryosong krimen laban sa iyo, sa reputasyon mo, sa pamilya ninyo, o sa ari-arian ninyo. Sinabi man ito ng diretso sa iyo, o nakasulat man ito sa isang liham o email, o nakapost ito sa social media mo, o pinapasabi lang ito sa iyo gamit ang ibang tao, pwede mo nang kasuhan ng grave threats ang taong ito. At pwede silang makulong ng hanggang 6 na taon. Halimbawa, kung may nananakot sa iyong papatayin o bububugin ka, o sisirain ang reputasyon mo, o kaya naman susunugin ang bahay ninyo, may kondisyon man o wala ang pananakot na ito, grave threats na ito. Kasi mga seryosong krimen ng murder, physical injuries, libel at arson. Pero kung hindi isang seryosong krimen ang ipinapanakot sa iyo, halimbawa, nananakot na puputulin ng puno sa bakuran ninyo, o kaya naman ibabagsak sa isang subject ang anak ninyo, then light threats lang yan. At pwede lang siyang makulong ng hanggang 1 buwan. Pero ito ang tatandaan ninyo, kapag isang legal na aksyon ang ipinapanakot sa inyo, then walang krimen yan. At hindi mo sila pwedeng kasuhan kahit saksakan na sila ng kakulitan. Kaya halimbawa, kung nananakot siya, nakakasuhan ka o kaya naman isusumbong ka sa pulisya kung hindi ka magbabayad ng utang mo sa kanya, then walang kaso yan. Kasi legal niyang karapatan yan. Pero kung tinatakot ka na, nasasaktan ka, o kaya naman sisirain ang reputasyon mo sa iba kung hindi ka makabayad ng utang sa kanya, then grave threats na yan. At pwede mo na siyang kasuhan. Gina!